Magandang umaga sa inyo mga bata. Handa na ba kayo sa araw na ito? Kung gayon, bago tayo magsimula ay maaari ba tayo magdasal? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Bago natin natalakayin ang ating bagong aralin ngayon, magbalik-aral muna tayo. Ano nga ba yung tinalakay natin kahapon? Tama! Ang tinalakay natin kahapon ay tungkol sa kabihasnang yaman ng Pilipinas. Bago tayo tumungo sa konteksto at mga dahilan, talakayin muna natin kung ano ang kolonyalismo. Ano nga ba ang kolonyalismo? Ito ay ang paraan ng pamumuno o pagsakop ng isang bansa sa isang teritoryo. At ito ay nangyayari kapag ang isang bansa ay pumunta sa ibang lugar at iniuutos ng kanilang gobyerno, kultura at lipunan. Halimbawa nito, pwede mo itong ipaliwanag gamit ang simpleng larawan o karanasan. Narito ang mga larawan. Ito ang larawan ng mapa ng Pilipinas at ng Espanya. Paano ba isinasagawa ang kolonyalismo? Una, pagkontrol sa kalagayang pampulitika ng bansa. Pangalawa, sa paninirahan ng isang lugar. Pangatlo, pagkontrol sa paglinang ng likas na yaman nito. Tinatawag na kolonya ang isang lugar o bansa na tuwirang kinokontrol. Tatlong pangunahing layunin ng Espanya sa pagtuklas ng lupain. Una, makuha ang mga kayamanan na taglay na nasakop ng lupain. Ang Espanya ay nagtutok sa pagsakop ng mga lupain upang makuha ang mga yaman nito. Ang pangunahing layunin ay makakolekta ng ginto, pilak at iba pang mga likas na yaman na maaaring mapakinabangan ng imperyo. Pangalawa, pinapalaganap ang relihiyong Kristiyano. Isa pang mahalagang layunin ng Espanya ay palaganap ang Kristyanismo. Ang misyonaryo ay pinadala upang Kristiyano ang mga lokal na populasyon sa nasasakupang teritoryo. Ito ay nagresulta sa malawak pag-usbong ng Kristyanismo sa iba't ibang bahagi ng mundo na nag-iwan ng pangmatagalang impluwensya sa kultura at lipunan. Pangatlo, makamit ang karangalan at kapangyarihan. Ang pagtuklas at pagsakop ng mga bagong lupain ay nagbigay karangalan at kapangyarihan sa Espanya. Ito ay nagdulot ng prestihiyo sa mata ng mga imperyo at bansa. Ang pagiging nangungunang bansa sa paggalugad ay nagdulot ng malaking impluwensya at pagkontrol sa pandaigdigang palakasan. Sa pangkalahatan, ang pagsasagawa ng Espanya ng pagtuklas at pagsakop ng mga lupain ay naglalayong mapabuti na ang yaman, palaganapin ang Kristyanismo at mapanatili ang karangalan at kapangyarihan ng bansa sa pandaigdigang entablado. Magandang araw mga bata! Ako nga po pala si Binibining Carol Faye Manota. At yung nauna niyong guru kanina, siya naman po si Carla Jean Pilingot. Sino sa inyo ang nakakakilala sa larawang ito? Magaling! Siya si Ferdinand Magellan. Ngayon, tatalakayin natin kung sino si Ferdinand Magellan. Ito ay karagdagan lamang na kaalaman sa pinahayag ng inyong unang guro na si Binibining Carla. Si Ferdinand Magellan ay isang Portuguese na kawal na pinunduhan ng Espanya sa ilalim ni Haring Carlos V. Pinanmumunuan niya ang ambisyon ekspedisyon na naghanap ng bagong ruta patungong Moluccas Island na kilala rin bilang Spice Island. Ang eksplorasyon ng mga Espanyol ay pinangungunahan ni gobernador na Portuguese na si Ferdinand Magellan. Inilunsad ang ekspedisyon ni Magellan patungong silangan sa ilalim ng bandila ng mga Espanya noong 1000
Makasaysayang paglalayag ni Magellan. Dahil ito sa mga sumusunod na mga dahilan. Una, napatunayan ng ekspedisyon na maaaring marating ang silangan sa paglalayag pa kanluran. Pangalawa, napatunayan na ang mundo ay bilog. Pangatlo, nagbibigay daan ito sa pagtuklas ng maraming lupain kabilang ang Pilipinas. Ngayon, dito naman tayo sa dalawang pangunahing epekto ang naitalang bunga ng pananakop ng Espanyol sa bansang Pilipinas. Una, nahikayat ang relihiyong Katoliko Romano halos buong bansa. Pangalawa, nabuo sa lipunang Pilipino ang sektor ng mga ilistang may-ari na mga malalaking lupain na hanggang sa kasalukuyang panahon ay nagtatamasa ng kaginhawaan dulot ng lumang yaman. Ngayon, pupunta naman tayo sa ating mga gawain. Unang gawain patungong ika-4 na gawain ay multiple choice. Bilugan lamang ang tamang sagot. Bibigyan lamang kayo ng 10 minuto para sagutan ito. Tapos na ba mga bata? Sige. Tayo ay pupunta naman sa takdang aralin. Takdang aralin. Pagsasalaysay sa pagsasalaysay ng kwento. Isulat ang kwento ng isang bata noon panahon ng pananakop. Paano ito nakakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na buhay at pangarap para sa hinaharap. Bago tayo magtatapos, may tanong ako sa inyo o isang trivia. Sino ang unang dayuhang Europeo na nakarating sa Pilipinas at nakipag-ugnayan sa katutubo? Magaling, si Magellan. So, yan lang mga bata. Yan lang po mga bata. Magandang araw.